A day in a life as a lakwatserang palaka. Hoy, hindi na para. So ayun na nga mga mare, namasyal kami ng pamilya ko sa Batangas dahil nagkaroon ng bakasyon ng babaeng Etesa Valirit kung puro huhira huhurahi. Hala siya, sobrang OA. At nagrent na nga itong kapatid ko ng sasakyan para ihatid kami sa Anilao Port. Which is, hindi na siya hassle dahil hindi na kami mag-jeep, mag-LRT, tapos magbabas. Kaso lang mga te, huwag nyo nang tanungin kung magkano yung price sa binayaran ng kapatid ko. 3 a.m. pa lang, umalis na kami ng bahay at ito na nga nag-stop over muna ang mga babaeng Etesa Valiry at ang mga batang Etesa Valiry kumpuro OA. Muntik pang maiwan ng babaeng Etesa Valiry dahil galing pa ako sa duty ng gabi and then ginising na ako ng 3 a.m. Kung di ako nagising, di ako kasama. So yan, habang nasa shuttle bus kami, chika-chika muna, nagbe-brainstorming kung anong gagawin namin sa Batangas. Standing position nga muna kami ng pinsan ko kasi nakakangalay pag matagal rin nakaupo. Super excited na kaming makarating because it is their second time around OA. Second time nilang makarating dahil ako third time ko na. So bago kayo makarating ng Anilao Port is may mangongolekta sa inyo ng environmental fee, which is ipapakita niya yung ticket sa port ng Anilao para hindi na kayo sinilin doon. At ito na nga, nakarating na nga kami ng Anilao Port and maaga naman kaming dumating pero need pa naming hintayin yung susunod na bangka, which is pang 1 p.m. Kaya ang ginawa namin ng kapatid ko is pumila na kami para magbayad ng ticket. Kung marami kayo, importanteng nakalista na lahat na mga names at age and ilan yung mga bata, ilan yung seniors dahil may mga discount ang senior at estudyante. While waiting, nag-video-video pa nga So yun na nga, finally dumating na ang bangka mga bakla. Umuwi kasi yung kapatid ko kasama yung sister-in-law niya and brother-in-law niya. Galing sila ng California, mga baklang Etesa Valiry. Kaya si bakla nakapamasyal na naman kasama ang family. So ayan, nandito na kami sa loob ng bangka. Sobrang init nung araw na yun pero naka-jacket si bakla. May init yung singaw sa loob ng bangka. Kaya itong mga pinsan ko is lumabas muna sila para magpahangin. Grabe talaga mga bakla. Pag nakakita kayo ng dagat, grabe, makakalimutan yun. Hindi, huy, OE ka. Bakasyonista ang atake namin dyan, mga baklang to. Ayun yung kapatid ko, si Jobel. Siya yung nagdala sa amin sa Masasa and sobrang excited na sila ng family niya na makabanding din kami. Kasi tuwing uwi yan, hindi talaga pwedeng hindi gagala ang mga baklang Etesa Valiry. Sabi nga nila, kailan ka gagala kapag kaluluwa ka na? Kaya gumala ka na habang di ka pa kaluluwag. Ew. Very refreshing lang tignan ng dagat, oh. Parang yang ka na naman, OA ka na naman. Mahigit 2 hours din ang biyahe namin hanggang sa makarating na nga kami dito sa Tingloy Port. Medyo maganda na ang camera na gamit ko dyan, bakla. Atake, tignan mo naman, oh. Bigay ng kapatid ko yan para quality talaga yung kuha ng videos. So yan, nakarating na nga kami ng Tingloy Port at anong gagawin ng mga baklang ito? Kundi pipila na naman tayo mga bakla para magpalista kung saang transient tayo. Ang pila ng tricycle yun para kung saang transient kayo dadalhin. Tsaka para ma-monitor din nila kung sino-sino? O para ma-monitor nila kung ilan yung dayo per day na pupunta sa Tingloy, Batangas. Hello, yun na, Masasa Beach na. Oh my God. Ito rin talagang kagandahan pagka hindi madaling puntahan yung beach, no? Hindi siya masyadong overcrowded. Hindi rin siya, laging nadadayo ng mga makakalat na tao. Kaya nga huwag kayo magtaka kapag may environmental fee kasi pang maintenance yun sa mga dayong nagkakalat para mapanatiling malinis yung lugar, lalo na kapag ka nadidiscover na ng madlang people yung mga magagandang beach dito sa Pilipinas. O siya, bibitinin ko muna kayo guys dahil mahilig tayong pumutol ng videos. Abangan nyo na lang yung part 2 ng aming Masasa Beach Island Getaway. Bye!